Aklat ng mga gawa, ika-5 kabanata. Mayroon naman mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ng babae. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi binigay kay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kahit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang ipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, si patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring ito ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang kanyang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuwang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang, sagot ng babae. Kahit sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Noon din na buwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya tinilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himala ang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksiyan ng mga tao. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na humahanga ang mga ito sa kanila. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduseo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Pinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal, kaya nagbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan at bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung anong nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo ang mga lalaking pinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi pa at maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus na yan. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong tinuturo at nais pa ninyong kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninunong ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanang bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at nais nilang ipapatay
ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseong guro ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanyang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at naakit din ito ng maraming tauhan, nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisa ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo.